Hi everyone, welcome to Kairos Moments. My name is Belle. So time check, it's 11:30 p.m. and we're still here in Singapore for our meeting and conference. And ginabi na ako sa pag-record na to. But we praise God for the good health, for the protection, for the good weather, for the safe travel sa lahat-lahat. Hindi tayo makakalimot magpasalamat sa Panginoon dahil araw-araw, minuminuto at sa bawat hininga ay mabuti ang Diyos. So, for this episode, let's talk about our harvest is determined by the seed we sow. So, let me read in Galatians chapter 6 verse 7. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Now, if a man plant a good seed, he must expect a good fruit. But if a man plants a bad seed, ano ba yung dapat expect ng taong yun? So, kung ano ang tinanim natin, yun yung anihin natin. Now, in connection to this, I'd like to share this testimony, and this is not my own testimony, but I'm so inspired and I was so happy nung narinig ko itong testimony galing sa isa naming ka-meeting before kami pumunta dito sa ibang bansa. Now, she shared with us na in fact inabot ng gabi na talaga yung meeting namin. Pero shinare niya yung kanyang karanasan kung papaano na so many times nalagay siya sa talagang pwede na siya mag-compromise at sa kanyang career or sa kanyang industry kung saan siya gumagalaw ay napakaraming temptation. Pwede na siya makipagsabayan. Pero pinili niya kung ano yung tama. And may biruan sila na kaya nga hindi yumayaman dahil lagi na lang sa tama. But alam niyo po ba ang pag-stand sa tama at sa pagpili ng katotohanan at kung ano ang pleasing sa Panginoon, the Lord will reward our deeds. So, now anyway, she shared during that night na isang araw ay nasunog ang bahay nila. Pagkatapos, hindi niya namalaya na nasusunog na yung kanyang kamay at umabot din dito sa ulo. So, because she tried to save some documents na napaka-importante. Now, anyway, I'm not going to mention her name. Now, dire-diretso lang siya sa pagkuha ng mga document. Tapos namalayan niya na ayan, sa kahumapdi na. Pero late niya na namalayan na nasunog siya. Hanggang sa tumutulo ang dugo niya sa ulo, even sa hand niya. Hanggang sa dinala siya sa hospital. Pero may nakita siya na mga tao, despite sa pain sa ulo niya at kung saan man na part ng katawan siya nasunog, ay may nakita siya ng mga tao na dinala sa hospital na mas malala pa sa kanya. Pero hindi sunog, maybe sa accident. And habang siya ay nagsasuffer sa pain, tinulungan niya pa yung taong nasa hospital. Nagtutulak pa siya sa wheelchair. At nakita niya pa rin, doon niya na i-compare na, ay okay pa rin pa ba pala ako compare to this people na nandito sa hospital din na nakasabayan ko, na nagsuffer sa iba nga lang na trahedya. But after that, pwede na kasi pagpangit ang nangyayari sa ating buhay. Pwede tayo, ang iba sa atin, minsan sinisisi ang Panginoon. Kung na-question ang Panginoon, Lord, why this thing happened to us? Bakit mo, Lord, dinayaan? Bakit ito nangyayari sa amin? And sometimes nagtatampo ang iba sa atin. At hindi naman natin masisi ang iba. Pero pag nalinawan pala ng Panginoon ang ating isip, and once we open our heart to God, and also our eyes, our ears sa Panginoon, ay doon natin makikita na ay blessed pa pala tayo if we're going to compare ourselves with other people. Now anyway, to make the story short, after noon nang nasa hospital siya, pagbalik niya, the following day, hindi niya inexpect na kahit sa ibang bansa, people from different places ay nagpahatid sa kanya ng tulong. In fact, sabi niya, ang sarap pala sa feeling, na mga tao na hindi mo na ina-expect,
mga tao na ang iba hindi mo namalayan na natulungan mo pala ng mga panahon na sila ang wala. Tapos nung ikaw naman ang nangangailangan, even people na hindi mo maalala na natulungan mo, or even people na hindi mo naman natulungan, ay biglang parang umulan ng tulong sa kanya during sa isang lowest point ng kanyang buhay. Now, what is the lesson? Sabi ko sa kanya, while I was hearing her testimony, I told her, alam niyo po, and this is also for all of us, always remember what kind of seed do we sow. Because if we plant kindness, righteousness, justice, if we plant a good seed, expect to harvest a good fruit. Dahil imposible, sabi ko po dun sa taong yun, imposible na nagtanim ka ng kabutihan sa mga nakaraang mong araw, nakaraang mong taon, sa nakaraang mong buhay. Imposibleng hindi ka aani. Whether ang babalik niyan sa iyo ay ang direct na tao na natulungan mo, or kahit kung ang yung taong natulungan mo ay hindi magbalik ng favor na nagawa mo sa kanya, take note of this. The Lord cannot be limited para lang ipa-harvest ka ng kind of seed na tinanim mo. You will always harvest the righteousness, the kindness, the mercy, the compassion that we have sown. Always remember that. Imposibleng hindi babalik sa iyo ang kabutihan na ginawa mo sa kapwa mo. So, can I encourage you before I end this video? So, again, sabi ko doon sa nag-share ng kanyang testimony, na-inspire po talaga ako and continue to do good. Dahil whether you like it or not, to those who are watching this, whether you like it or not, kung nagtanim ka ng mabuti, aani at aani ka. Sometimes there are some people na minsan nagtatampo na kay Lord. And minsan nga, ang daming sama ng loob sa puso. Ang daming sama ng loob na hanggang ngayon dinadala pa rin. And questioning God, and sometimes questioning the situation, and even ang sarili natin, question natin, Lord, should I stop helping others? Should I stop being kind? Should I stop to be generous to other people? Kasi Lord, parang wala naman nangyayari. Lord, ang iba nga sa atin, ang iba po may napapagod na. Lord, parang nakakapagod na gumawa ng mabuti. Lord, parang nakakapagod na maging generous. Lord, parang nakakapagod na maging compassionate, maging merciful. Lord, parang nakakapagod na habaan pa ang pasensya. Lord, parang nakakapagod na magmahal. Can I encourage you? Wag na wag kang mapagod gumawa ng mabuti. Wag na wag kang mapagod magtanim ng mabuti. You know why? Because time will come. All of the good seeds that you have sown, imposibleng hindi ka aani. So again, to those who are watching this, always remember the kind of seed na tinanim mo. And right now, I declare over your life right now, you will have a great harvest of righteousness, of justice, of kindness, na ang Diyos mismo directly talagang papaanihin ka. Why? He is the God na laging tumutupad sa kanyang pangako. Kung ano ang tinanim natin, yun yung aanihin natin. And He is the God. Everything pwedeng magbago except the Lord and His promises. Pag sinabi niya, with long life, I will satisfy you and I will show you my salvation. I will bless you. I will be with you. I will deliver you. I will honor you. Lahat ng mga pangako ng Panginoon, lagi niyang tutuparin. So once again, wag na wag kang matakot magtanim ng kabutihan. So thank you, and to God be all the glory. God bless.